ay grabe napakakalat ng maliit naming kusina. Napatulala pa nga ako dyan kung sure ba akong mag-general cleaning ako dito ngayon. Pero sa totoo lang ilang araw na talaga pumapasok sa isip ko na kailangan ko nang linisan ito or kailangan na talagang tanggalin yung mga nakalagay dito para malinisan ng maayos or ma-general cleaning. Hindi kasi ako mapakali pag may naiisip akong gawin pero hindi ko nga nagagawa. Ang ilalim ng lababo ay nalinis na ni Jowa kasi nga yung mga nakalagay dyan na case na mga RH, kinuha niya na at binigay niya na nga sa kapatid niya. Ako ang ginawa dyan ay tinanggal ko muna yung mga gamit. Kailangan na rin kasi talagang brushin yung mga tiles, pati nga po itong nilagay naming epoxy dito sa aming lababo para malinisan. So hanggang ngayon hindi naman siya nagkaroon ng amag. Pa din naman siya doon sa pagkakalagay namin nung una. Pero syempre ayan kita nyo napakadumi na nga. Hindi ko na nga siya nalilinisan ng isang buwan na mahigit. Ano pang gagawin pag may bagong gamit sa kusina? E di gamitin. Kailangan na talaga siyang linisin at kailangang brushin. Nalawan ko na nga muna yung mga hugasin dyan para maitabi ko muna. Kung ang gagawin ay linisin muna itong lababo as in sasabunin ko siya at babrushin. Sabi ko naman na itong mga hugasin, syempre huhugasan natin yan para talaga maging malinis itong ating lababo. Ganyan lang kaliit yung lababo namin kumarites kaya ayaw ko talaga na may gamit na nakakalat dyan. Nalagay sana ako ng sabon dun sa pinakalagayan niya pero dito ko na nga lang nilagay sa pinaka-brush. So ayan, banlaw pa lang itong ginagawa ko ng pagbabrush. Kita nyo naman at natanggal pati yung dumi. Banlaw lang yan pero nilagyan ko na ng sabon para naman nga po pag inulit kong pagsabon eh hindi na ganun kadami ang kailangan kong brushin. Pati nga po yung mga gilid-gilid na may grout ay bay talaga namang nababrush ko siya. Buti na nga lang may ganitong brush kasi yung pinaka-tiles nga namin para na siyang may mga kalawang na polka dots. So, yung parang dumi na talsik-talsik sa tiles at hindi nga maganda talaga tingnan. So ayan, after ko nga mabrushan, binanlawan ko muna ng tubig. Buti na lang talaga at naiikot nga itong gripo namin. Siyempre kabilaan dyan yung aking ginawa. Sa totoo lang gusto kong baguhin itong ayos ng aking kusina, lalo na nga yung pagkakalagay ng drawer dyan at saka yung lagayan namin ng mga condiments. Pero hindi ko muna ito gagalawin hanggat hindi pa nga naaayos yung taas. Ako talaga magkaroon ng DIY closet sa taas namin para yung mga damit namin sama-sama na lang na lagayan. Maganda palang gumamit ng ganito kaysa basahan yung gamitin mo. Pag basahan kasi malambot, hindi nga masyado talaga nakakatanggal iyon ng mga dumi. Pero ito yung mga kasingit-singitan nga kumarites, abay natanggal. So yung dati naming lagayan ng kutsara ay tinanggal ko na kasi hindi naman na siya nagagamit. Nga lang yun kumarites kaya itatago ko na naman iyon. Panay din pala ang tingin ko sa tindahan kasi ako lang mag-isa dito. Feel naman doon na pwedeng pindutin pag may bumibili nga, lalo na kung hindi nga naririnig. Diba tuwang-tuwa talaga ako dito sa aking ginagamit. Dahil hindi ko na nga ibabalik dito yung pinaglagyan ng mga kutsara, kaya yan, tinanggal ko na nga yung pinagsasabitan niya. Malawak naman nga po yung lagayan ng kutsara doon sa dish drainer ko. Itong dish drainer ko pala ay plastic.
plastic. Kaya kahit mabasa siya at paulit-ulit mo ngang hugasan ay hindi nga mangangalawang iyan. Hindi naman siya ganun kadumi pero syempre kailangan nating sabunan para hindi na nga siya lumala or talaga namang magiging mancha na. Dahil maliit nga lang yung lababo namin kaya dito ko na nga siya hinugasan. Alam ko nga dati ko Marites wala kaming lababo kaya sa CR talaga kami naghuhugas. Kaya kahit maliit lang yung lababo namin eh masaya na nga ako doon. At least hindi na nga kami dito sa CR naghuhugas. Partida yung CR namin eh mga wallpaper pa lang yung mga nakalagay. Hindi kagaya nito na nakatiles na siya. Mapapansin nyo nga labas-pasok ako kasi nga meron ding bumibili. Tapos kung hugasan yung mga hugasin kahit hindi hugasin hinugasan ko na nagmap naman nga po ako para malagyan na nga po ito dito ng basahan. Palitan ko rin yung kortina dyan pero yung mga kortina ko kasi is same lang ng design. Then ayan ibabalik ko na nga yung mga gamit na nakalagay dito sa aking kusina.
Kaya lang napansin ko nga po itong lagayan ng mga sibuyas ay maraming ngang nabulok na kalamansi. Kaya kumuha nga ako ng basurahan para doon na nga lang itaktak kasi talaga namang nagmold na siya. Nung nakaraan ko pa nabili itong sibuyas pero hindi ko pa nga natatanggal dyan sa plastic kasi inuubos ko na muna yung stock. Hugasan ko nga itong mga lagayan ng sibuyas at bawang ko marites. Buti na lang may ganitong brush kasi hindi naman kakayanin ng sponge ito. Hindi naman pwede na gamitin mo yung pang brush mo sa CR o yung pang brush mo sa damit. Tanggal niya talaga yung mga itim-itim na pinagbaklasan nga po nung nabulok na kalamansi. Alikabok nga ay talaga namang natanggal dahil sa brush. Tingnan nyo naman ang linis niya na. I-recommend ko talaga itong ganitong brush ko marites sa inyong mga kusina. Napakamura lang din ito at pwede mo rin yung gamitin sa mga kawali, mga kaldero. Lalo na nga kung may mga tumigas ng kanin or di kaya yung mga pinagprituhan. So dahil napahaba na nga yung aking video, bukas natin tatapusin. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us.